Sa inaasahang pagharap bukas sa Senado ni dating SPO3 Arturo Las Cañas, susubukan ang kanyang kredibilidad kung bakit binawi niya ang naunang pagtanggi sa pagkakasangkot ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Davao Death Squad. May ulat on the spot si Jam Sisante. Jam? Yes, Marie, sigurado nang haharap bukas sa Senado si retired SPO3 Arturo Las Cañas upang sabihin ng kanyang di umanong personal na nalalaman ukol sa Davao Death Squad o DDS. Noong nakaraang buwan, sinabi ni Las Cañas sa isang press conference na taliwas sa kanyang unang testimonya noong Oktubre, totoo anya ang Davao Death Squad at isa siya sa mga leader nito. Ayon kay Las Cañas, inuutusan at binabayaran sila ni Nooy Davao City Mayor Rodrigo Duterte upang pumatay ng mga tao, kabilang mga kriminal at kung minsay pati mga inosente. Ayon kay Senador Ping Lacson, Chairman ng Senate Committee on Public Order na didinig kay Las Cañas bukas, susuriin nila ang kredibilidad ni Las Cañas at aalamin kung bakit ito binaligtad ang nauna nitong testimonya sa Senate Justice Committee. Nag-imbita din daw si Lacson ng taga-Commission on Human Rights at PNP. Hiniling daw ni Lacson sa PNP na magsumite ng official investigation report ukol sa mga kaso ng pagpatay na binanggit ni Las Cañas upang malaman kung may mga pangyayaring ang ganito. Sinabi ni Las Cañas sa press conference, Nooy Mayor Duterte ang nag-utos umano sa pagpatay sa broadcaster na si June Pala, sa isang Mr. Patahasa o Mr. Pasahata at sa buong pamilya nito kasama ang isawang buntis at batang anak at isang dating PC commander na si Jun Tersabal na pawang itinanggi naman ng palasyo at ng Pangulo. Ayon kay Senador Antonio Trillanes, isa sa mga pangunahing kritiko ni Pangulong Duterte, marami pang ilalahad si Las Cañas bukod sa sinabi niya sa press conference. Sabi ni Trillanes, prerogative naman ni Lacson bilang chairman kung susuriin niya ang kredibilidad ni Las Cañas. Pero paalala ni Trillanes, karamihan sa mga sasabihin ni Las Cañas ay hindi naman documented dahil kabilang dito ang mga personal na utos umano sa kanila ni Duterte. Bahagi rin daw mismo si Las Cañas ng Heinous Crime and Investigation Unit ng PNP, kaya posibleng hindi nila in-record sa talaan ng PNP ang mga iniutos sa kanila ni Duterte na i-abduct o ipapatay. At yan muna ang latest mula dito sa Quezon City. Maris? Jam, bukod doon kay Las Cañas at doon sa iba mo pang mga sinabing iimbitahan, maiimbitahan din ba yung ilan sa mga kaanak ng mga sinasabi ni Las Cañas na pinapatay umano ni Pangulong Rodrigo Duterte? May mga ilan kasi na-interview dati si Maki Pulido nung pumunta siya sa Davao at yung bang mga taong yon ay posible ring humarap sa pagdinig para makita yung other side? Yes, Maris, bukas kasi ay first hearing pa lang. So, mas tutukan muna ng Senate Committee on Public Order yung talagang testimonya ni Las Cañas na inaasahan nga na aabot pa ng ilang oras. At yung sinasabi o sasabihin ng PNP at PHR. Pero hindi naman imposible at malamang nga ay magpatawag pa ng mga susunod na pagdinig para i-verify at yung mga sinabi niya at para imbitahan din yung mga kamag-anak ng mga nabanggit na ni Las Cañas. Yung mga sinasabi na hindi documented dahil personal na utos umano ni Pangulong Duterte, paano yun mare-reconcile ng Senado o ng komite na dumidinig dito sa isyong ito, Jam? Yes, Maris, ang sabi ni Senador Trillanes, ang pinaka-importante raw na makita yung demeanor ni Las Cañas. Makikita naman doon ng publiko kung nagsasabi pa ito ng totoo o hindi. At malalaman din kung sa kanyang paliwanag kung bakit ba siyang iba na yung sinasabi niya ngayon. So, it's up to the public to judge, to the senators, para suriin daw kung kapani-paniwala ba yung rason na sasabihin niya kung bakit iba na yung kanya nga sinasabi ngayon. Aabangan natin yan. Maraming salamat sa iyong ulat, Jam Sisante.